nawala sa YouTube channel. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and my name is Melanie. For today's video, itatakal natin ang dahilan kung bakit ako nag-stop sa YouTube 4 years ago. Ayan, para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Melanie. I am a mother of two and I come from the Philippines. Nakatira ako dito sa Sweden with my family, of course. And dati akong live streamers. Ayan. Ngayon, bumalik ako dahil I realized na maganda pala na hindi ko siya in-stop kasi why? Malalaman niyo kung bakit. Ayan, ang dahilan po bakit ako nag-stop sa YouTube ay dahil sa napakadami kong problema. Tulad ng family ko dito, yung dati kong kalibin, na nagkaroon kami ng malaking problema na kinahantungan ko sa mild depression. Anxiety, nagkaroon ako ng anxiety dahil sa mga pinagdaan ko sa buhay na halos kitilin ko ng buhay ko which is mali. Ayan, and under 4 years, ang ginawa ko po is nag-aral ako, nagtrabaho, tapos hinanap ko yung sarili ko sa tamang tao, sa tamang landas. Kasi ang tagal ko na po dito sa Sweden, walang nangyayari sa buhay ko. So ngayon, na-realize ko na it's time to wake up, 'di ba? After ko nag-search ako nanghingi ako ng tulong sa professional kung ano pang dapat kong gawin para hindi ako ma-stuck sa isang relasyon na hindi ko naman talaga dapat panghinayangan ng oras. So, ang ginawa ko, nanghingi ako ng tulong, yun yung nangyari. Nag-stop ako sa YouTube kasi hindi ko na kaya. Naghanap ako ng trabaho, naging tagalinis ako sa hotel, tsaka sa mga bahay at tsaka apartment. 7 days a week ako nagtatrabaho noon. Tsaka hindi ako nagpapahinga kasi kailangan ko magtrabaho dahil kailangan ang cellphone ko maingay. Tika lang guys ha. I-mute. Ayan. Sorry guys. Ayan, kailangan ko siya magtrabaho dahil tulad ng sinasabi ko, ako po yung youngest sister sa family ko. Tapos, ako lang din po yung nakatira dito sa abroad, sa family namin. As a youngest sister, ako po yung breadwinner sa family namin. So, ako lang po yung naaasahan kasi since ako naman yung nandito sa Sweden, ako naman yung nakatira abroad kahit pa hindi naman nila alam ang nangyayari sa buhay ko dito. So, but it doesn't matter for me as long as nakakatulong ako kasi kita namang mga anak dapat kung nati katabang, di ba, mutabang gyud ta, pero syempre usahay minsan hindi na natin naiisip ang sarili natin na kailangan pala natin tulungan ang sarili natin, di ba? So na-realize ko no na kailangan ko magtrabaho talaga, kailangan kong hanapin ang sarili ko, kailangan kong hanapin kung ano bang dapat para ika-uunlad ko. So, ang ginawa ko, nag-stop ako ng YouTube, naghanap ako ng trabaho full-time, 7 days a week, halos hindi na ako nagpapahinga. Tapos yun, nakaipon ako. Nung nakaipon ako, at the same time, naghanap ako ng karelasyon. Nagbakasakali lang ako sa paghahanap. Kasi, sabi ko nga, niloko ako ng dati kong kalibin. So, wala nang nangyari sa amin. Yung relasyon namin is toxic na siya. So, may pagkakataon pa nga na nasasaktan niya yung sarili niya. Pero, inaano niya ako. Yung sinasabi niya na ako daw yung dahilan. So, sabi ko, pag may nangyaring hindi maganda nitong lalaki na to, baka ako yung sisihin kasi ako yung kasama niya sa bahay at alam nila may problema kami. So, na-realize ko na hindi na pala to, hindi ko siya hahayaan na magiging ganito lang. So, ang ginawa ko, ayun, nagporsigi ako, naghanap ako ng magiging karelasyon ko. Dumaan ako sa maraming mga nakilala. Sabi ko, pag once na ito hindi tama, so aalis ako. Hindi ko siya itutuloy, another hanggang sa nakahanap ako ng isang lalaki na magsiseryoso talaga sa akin. At ngayon nahanap ko na yung aking asawa. At ngayon ay kinasal kami 1 year and a half ago na. So hindi talaga ako
parang naglugmok kasi sabi ko sa sarili ko, nandito na ako sa abroad, bakit ko pa panghihinayang ng isang lalaki na hindi naman karapat-dapat, 'di ba? So, sabi ko sa sarili ko, maghanap ako ng karapat-dapat na lalaki na mahalin ko, na mahalin din ako, na irespeto ako. Tapos yun nga, nahanap ko yung asawa ko, tapos yun na yung journey ko. Nung nahanap ko yung asawa ko, naghiwalay kami nung dati kong kalibin, tapos nagkaroon ako ng panibago, nakalipat agad kami kasi naging seryoso naman siya sa akin eh. So, tapos ngayon, nung nagseryoso na siya sa akin, sabi ko, ito na yun. Ito na yun, after ng mga ilang kakilala ko. So, after nun, ayan, nakahanap ko siya, tapos nag-date kami, tapos nakita kami, in the first place, ayaw ko pa nga eh, kasi sabi ko, ano lang to, wala lang to, ano lang to, kada kaya ng iba. So sabi ko, bakit hindi ko ibahin yung pag-iisip ko? Sabi ko, baka ito na. Tapos yun nga, after nun, ayun, naghanap kami ng, siya naman nag-over sa akin, naghanap kami ng apartment. So, ang nahanap namin ng apartment, naghanap kami ng bahay, apartment, it doesn't matter, basta meron. So, ang ngayon, nahanap namin ito, yung tinira namin ngayon. Marami kaming nahanap, pero ito yung nagustuhan namin dahil sobrang ganda, tsaka 5 years old lang yung apartment. Kasi dito guys, ang apartment dito is natural lang siya. Neutral, normal lang siya dito ba. Tapos kasi yung apartment dito, condo sa Pinas. So dito apartment, yung asawa ko kasi gusto niya ng villa. Kaya lang sabi ko, kung ano lang mahanap natin, yun ang bilhin natin. So ang ginawa namin, ayun, nakahanap kami ng bahay na pareho namin gusto. Tapos nagsama kami, so yung bahay na ito, nakapangalan sa aming dalawa. Tapos sabi ko sa sarili ko, nagpasalamat ako kay Lord kasi sabi ko, thank you Lord kasi ginabayan mo ako sa journey ko na to. Kasi in 8 years guys, nandito ako sa Sweden, walang nangyari sa buhay ko. Nasa isang circle lang ako na wala akong kapera-pera, wala akong yung nasasaktan pa ako, physically and emotionally. Pero sabi ko dumating pa yung time na ayaw ko nang mabuhay. Marami kaya na humingi ako ng tulong. Tapos, hindi naman ako naging baliw, pero yun, kasama na yun sa mga iisipin mo na ganyan. Tapos, yun nga, noon na nangyari, 4 years, inside 4 years, ngayon mag 3 years na kami ng jowa ko eh, mag 3 years na kami ng asawa ko. 1 year, isang buong taon, nagtrabaho talaga ako ng walang tigil. Trabaho ko talaga yan. Kaya nakaipon ako ng pera. Kasi sabi ko, magtrabaho ako, mag-iipon ako kasi para may pang-apartment kami. Iyon ang ginawa ko. Yun ang inisip ko, yun nasa isip ko. Yun, ginawa ko ngayon. Ngayon, may naipon akong pera. Yun nga, may naipon akong pera. Yung pera na yun, inipon ko pa rin siya. Ngayon, nakabili kami ng bahay ng asawa ko. Pumayag naman siya na yun, sabi ko sa kanya, wala akong may pang cash kasi wala namang nangyayari sa buhay ko dito inside 8 years. 8, 9, 10, 11. Oh, inside the 8 years namin. So, ngayon kasi magti 4 years, magti 3 years na kami ng asawa ko. So, namit ko yung asawa ko year 2021. Yeah. 21, 22, 23, 24. 21, October yun ng 2021. So, yun, tapos sabi ko, magtrabaho ako, tapos yun, nagtrabaho na nga ako, nakaipon ako ng pera. Hindi ko parang nawala sa isip ko yung YouTube ko pero sabi ko, yung YouTube ko is, monetize na siya. So, ang in-expect ko, yung YouTube ko, hindi mawawala yung monetization. Kasi nga, monetize na siya eh. Okay na siya. So, nag-depend ako doon. Na hindi naman pala dapat gawin na ganon. Kasi, another video na naman na topic na ito kung bakit. Kaya, ngayon, i-focus natin bakit ako nawala sa YouTube. Ayun, nawala ako sa YouTube dahil sa family problem ko, tapos sa health ko, tapos sa schooling ko, nag-aral talaga ako, at the same time, nagtatrabaho. So, kumayod talaga ako ng sobra. Pero, bago ako kumayod ng sobra, nanghingi muna ako ng tulong sa hospital, sa mga psychiatrist. Pero hindi ako naging baliw papunta na doon. Tapos yun, tapos naging independent ako sa YouTube ko na, monetize na yung YouTube ko, kumikita na ako dyan, okay na yan. Na hindi naman pala dapat ganun ang iisipin natin. Dapat always be wise.
'Di ba? Ito yung learning ko na lahat ng bagay hindi natin pwedeng i-independent ang sarili natin kasi one day pag hinayaan natin yan, one day mawawala yan. Yan ang nangyayari sa akin. Tapos yun, 4 years ago, naging live streamer ako. Ngayon, bumalik na ako at magko-content, mag-create na ako, mag-vlog na ako. Hindi na ako magla-live. I don't know, I'm not sure, vlogging ba or content, pero for now, ipo-force ko muna yung content ko, yung pagiging vlogger. Kasi bibili nga ako ng camera na napakamahal naman ang camera. Worth, nakita ko yun, 9,000, 45,000 peso. Ang mahal. Pero, kung kailangan ko naman yun at worth it naman siya, so bakit naman hindi, di ba? Tapos ngayon, yun ang plano ko na, okay, balik ako ng YouTube. And before ako bumalik ng YouTube, may nahanap akong another thing another content na naman yan dahil marami tayong pag-uusapan dyan sa nahanap ko na yan na kung bakit gusto kong i-discuss yan para na rin sa learning ninyo at saka sa learning ko sa sarili ko after what I've learned, after what I've experienced. So, learning ko na rin to. Ayan guys, kaya guys, ngayon, bumalik ako ng YouTube at the same time, may Facebook content na ako, may TikTok, may Instagram, ilalagay ko po dyan sa Facebook, sa YouTube ko, pakicheck nyo na lang po. And marami na po akong followers sa aking Facebook in just short period of time. Siguro mga 6 months akong active talaga sa Facebook. Ang followers ko ngayon is 17,000 na. So, 17,000 in counting. Tapos sa Instagram ko, meron akong 28,300. Tapos sa TikTok ko, kasi yung TikTok ko, ginamit ng anak ko, yung original. So ngayon yung TikTok, na-take down niya. Kasi nga, ayaw na nga na yung TikTok, yung mga bata. So, tinake down nila. So ngayon, nagpanibago ako na TikTok. Tapos inaayos ko. Pero okay naman siya, guys. Ayun. Ngayon, active ako sa Facebook page ko rin. Meron akong Facebook page. And meron din akong Facebook personal na ginagawan ko ng mga TikTok na mga video na nag-earn na rin ako doon. So pinupush ko tong social media platform na ito to create a content kasi alam ko na meron akong mapupuntahan sa na to na hindi ako mag-waste ng so much money. Ayan. And of course, extra income na rin to. Siyempre, kailangan ko pa rin magtrabaho kasi magkano lang naman magiging kita ko in the beginning, di ba, sa social media. Hindi naman tayo sikat. Ngayon, ang ginagawa ko is, this is my extra job in my free time. And siyempre, yung may trabaho ko talaga na regular talaga. So, ayan guys, and nagpapasalamat ako sa supportan nyo na hindi kayo nawala, nandyan pa rin kayo, and thank you always for supporting me, and thank you for subscribing, syempre. And of course, marami pa tayong content na pwede natin pag-usapan ng mga tips, ang dapat. Pag-usapan natin yung about sa monetization ko, sa YouTube channel ko, sa earnings ko, marami. Kaya guys, stay tuned lang kayo guys dahil sobrang dami ng ideas ko na gagawin kong vlog sa pagbabalik ko dito sa aking YouTube channel. Kaya abangan nyo guys kasi sobrang dami daming natutunan ko, daming naging content ko na natutunan ko in 4 years na ano bang dapat at hindi dapat at ano bang i-consider natin at hindi i-consider natin kasi lahat ng bagay dapat pinag-iisipan. Hindi natin basta-basta lang na gawin ito without thinking kasi pag nag-decision ka ng like this, masisiraan ka ng ulo. Masisiraan ka ng bait. Kaya dapat guys, ito ang tandaan natin. Always think before you do action. Alright guys, ayan. That's it for today's video. I hope you guys enjoy to watch my video. And of course guys, please don't forget to like, share, and subscribe for more update video. Syempre, para mag-upload kayo
pag mag-upload ako, updated kayo sa akin. Ayan. And I will do my best to be consistent in my YouTube channel na kasi sayang yung pinaghirapan ko dati. Ngayon paghihirapan ko ulit kasi wala namang bagay na hindi mo nakukuha, hindi mo pinaghirapan, di ba? Kaya dapat paghirapan natin. Ayan guys, once again, this is Melanie and don't forget to like, share, and subscribe for more update and click that notification bell below para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And thank you for tuning in and have a nice day. Bye!